Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Testimonya ni Roderick Wamil na natiling buo. Nananatiling buo umano ang testimonya ni dating Commission on Audit State Auditor Roderick Wamil matapos ang cross-examination ng depensa kay Vice President Sara Duterte, ayon kay House Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. Aniya't hindi umano nabago ang mga pahayag ni Wamil partikular sa mga dokumentong inilahad kaugnay ng partisipasyon ng Vice Presidente sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds. Dagdag pa ni Tolosa, hindi rin umano natutukan sa pagtatanong ng depensa ang usapin ng kawalan ng mga resibo para sa ilang gastusin, kabilang ang paggamit ng 125 million pesos sa loob ng 11 araw. Sa tingin namin, lalo pang napagtibay yung testimonya ng aming testigo, no? Dahil hindi naman nabutasan. In fact, maraming bagay na linahad niya sa direct examination na hindi na natanong, no, on cross-examination, no? Tulad ng hindi na na-question kung totoo ba yung naging malinaw na partisipasyon ng Vice Presidente sa paggamit at pag-liquidate ng mga confidential funds nito na pinatutunayan nung napakaraming dokumento na inisa-isa kanina ni Attorney Kapunan na nagpapakita, no, madaming approval certifications signed by the Vice President herself as the head of the agency, no, of both Office of the Vice President and Department of Education. So that they didn't even touch upon this issue. Maliwanag, hindi ito nabutasan. No? Pangalawa, yung pinakamahalagang tanong dito, tulad nga ng nasaan ang mga resibo to show na nagkaroon talaga ng pagbili ng mga medical supplies, no? Hindi yan, they didn't even touch on this matter, no? Paano nangyari? Within 11 days, inubos yung 125 million pesos. In 11 days, rentals amounting to average of, if I'm not mistaken, around 2 million aggregate per day. No? Nakita naman natin, hindi na yan nausisa pa. No? So, it means, no, the testimony of the witness on this matter stand. Samantala, AFP hindi magpapagamit sa mga politiko para magsagawa ng mala-vigilante killing sa mga mambabatas na sangkot sa katiwalian. Umapila ang Armed Forces of the Philippines sa mga politiko na ilayo sila sa isyu ng politika at nanindigang hindi sila magpapagamit para sa sariling interes ng iilan. Ito'y kasunod ng social media post ng kolumnistang si Ramon Tulfo na nagbababala sa mga tiwaling kongresista na may kumikilos umanong sundalo't pulis para magkasa ng mala-vigilante killings. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo ngayong araw, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na paulit-ulit na nilang sinasabi na ang kanilang katapatan ay sa watawat at saligang batas. Magugunitang sa post ni Tulfo, may mga mambabatas na bumabalik sa dating gawin na nangungutong umano sa mga contractor para makakuha ng kickback sa mga proyekto ng pamahalaan. Una nang ibinunyag mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang malawakang katiwalian kaugnay ng maanumalyang flood control projects na nagpasighi sa hangarin ng publiko para sa ganap na pagbabago. AFP does not respond to pagka wala pong action basis and information in the report. So before we believe, we should verify. So ganun po sa Armed Forces of the Philippines, no, hindi po dapat sapat po sa atin yung sabi-sabi, facts first before conclusions. Kaya po sa ating mga kababayan, no, hinihikayat po natin ang publiko na maging responsable po tayo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at umasa po tayo sa mga official at credible sources. Ang commitment po namin, hindi po nagbabago. Isa pong professional, disiplinado, at non-partisan ang inyong Armed Forces of the Philippines. So ang amin pong mandato ay anchored sa Constitution and the rule of law. So we encourage yung public to rely on verified information, no, from official sources and credible sources, and we should exercise prudence in sharing unverified claims. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.